dito na tayo. Ngayon, ang date na ngayon ay October 14. Tatlo kami ngayon lalabas dito sa lugar ng Istanbul. Yan, mga tropa natin yan. Ito, deck steward din to, si... Ba pangalan mo pare? James. Si James. Tsaka ito, nakasama ko to sa Saga Rose dati. Yan. Tropa natin yan sa Gali dati. Yan, ito yung barko natin ngayon. Barko ng Albatros. Yan. Ito ang lugar ng Istanbul. Pakita natin. Yan. Tanda mo, hindi tayo dito dati, no? Ha? Hindi tayo dito. Hindi, dito rin tayo nun. Malayo, doon, sa kabila. Oo. Yan. Nagbas pa tayo doon. Dati, nung nasa Saga Rose kami, ay doon kami banda dumaong. Yan, kasi ito yung lugar ng daungan ng mga barko pagka pupunta ng Istanbul. Ngayon kaming tatlo, pupunta kami ngayon doon sa restaurant. Nadala namin ngayon yung laptop namin dahil magwa-wifi kami para mabisita rin namin, makausap yung mga Wait, wala akong mahal saksakan. natin sa buhay sa Philippines. Ha? Akong white outlet. Oh, wala saksakan. Habang dito sa harapan, meron ding barko. Yan. Ang barko na yan, yan ang sa B-ship, mga agency. Agency ng B-ship. Ano bang barko yan, pare? Yan. Barko ng Corinthian, silver. Hindi, MB. Bakal niya, MB ko rin yan. Yan, ito yung isa sa mga pinapasyalan namin, tsaka pupunta kami rito. Yan. Isa sa mga waiter yan dito. Yan yung isa sa mga nag-a-assist sa amin. Yeah, salamat. Ayan, mga tropa natin yan, nandiyan dyan. Manila. Dito tayo kakain ba? Perfect. Ayan, yung mga tropa natin, nandun yung iba. Ayan, mo-order na sila. Ayan, kaya ngayon nakaupo na kami rito dahil dito kami mag-wifi. Free wifi dito habang mo-order ka na kakainin mo. Mga tropa natin. Ayan, naka-record na yan. Ang date na ngayon ay October 15. Kahapon, gumala kami. Nandito pa rin tayo sa lugar ng Istanbul. Yan, ang umahawak ng radyo ay isa sa mga pinagpala. Isa yan sa mga, sa mga galamay ni Kay Buloy. Kingdom Yan Citizens. si Brother Rolando, kasama ni Malaya. Itong lugar na to ay lugar ng Istanbul. Mamaya pupuntahan natin yung, yung isa sa mga mosque na pinupuntahan ng mga Turkish. Yan, ito yung ginagala natin kagabi. Pupunta tayo dahil doon ang may wifi na nag-internet tayo doon kagabi. Tapos pupunta tayo ron sa bandang gilid Iskinita dahil marami tayo pwedeng pabili doon. Pero pupuntahan natin yung mosque na yan dahil alamin natin kung anong klaseng pamumuhay dito sa lugar ng Turkey dito sa Istanbul. Okay na sir, thank you. Ayos. Ayan, ito na yung Iskinita na sinasabi ko. At ito yung nag-video sa atin. Yan, si Sir Rolando. Yan, isa yan sa mga laging pumupunta ng Davao para bisitahin yung Jerusalem, New Jerusalem ni Kay Buloy. Yan ngayon naglalakad tayo ngayon dito sa Iskinita na habang nakakahalubilo natin yung mga iba't ibang tao rito na dumadaan na yung iba mga pasahero din natin. Ito yung mga pwedeng mabenta rito at bilhin ng mga taong mga pumupunta rito sa Iskinita na yan. Pagkalabas natin ng Iskinita, yan yung Iskinita na dyan tayo galing sa loob. Tapos dito naman ay ito na yung simula ng isa sa mga maraming pumupunta na mga tao rito na mga Turkish at mga pasahero dahil isa sa mga pupuntahan nating lugar ay itong mosque ng mga Turkish. Yan, yung mosque na yan, lalapitan natin yan. Pero bago tayo makarating doon ay ito yung tulay na bridge na pupuntahan muna natin. Yan. Yung ilalim niyan ay maraming mga restaurant sa ilalim. Tapos sa ibabaw tayo dadaan dahil dyan yung isa sa mga maraming namimingwit na mga taga-Turkish. Yung mga Turkish na yun. Napakainit dito sa lugar na to. Nandito na tayo sa ibabaw ng tulay.
Habang dito naman ay daanan ng mga sasakyan kasama nitong ano na to, na train na to. Yan train na yan ay electrical train. Habang dito sa gilid ay maraming mga namimingwit para manguha ng mga isda. Hanggang dun yan sa dulo. Tapos ito yung mga isda na nakuha na nila. Yan. Ganyan sila kumuha o proseso sa pagkuha ng mga isda dyan sa ilalim ng bridge na yan. Habang dito ay, kung napapansin nyo, maraming mga sasakyan din dito na pandagat na sumasakay yung mga na mga iba't ibang mga pasahero na galing sa mga iba't ibang barko din, dahil marami tayong mga nakasabayang mga barko dito na hindi lang albatros. Yan yung mga sinasakyan nila, dahil dito sa lugar na to ay maraming mga area o rota-rota na tulad din sa lugar ng Singapore tsaka ng India na nabidyohan din natin yung lugar na yon, na nakasakay din tayo dyan sa mga ganyang klaseng barge. Ang tawag dyan ay barge. Maraming mga pasahero sumasakay dyan para mag-tour. Yan sila, para makarating sa mga iba't ibang lugar na area na yan. Ayan. Dito sa lugar ng Istanbul ay maraming mga ganitong klaseng mga moske. Yan, isa sa mga pipiliin nating moske na puntahan ay ito. Yan, pagkatapos nating pumunta sa pagkatapos nating madaanan tong bridge na to na dinadaanan natin ngayon, ay meron tayong dadaanan na underground naman para makarating tayo din sa kabilang area. Ayan, bali malapit na nating matapos itong nilalakbay natin na tulay. Konti na lang ay mapupuntahan na natin tong moske na yan. Tapos banda rito, ito naman ang stasyon ng mga barge para makarating sila sa mga iba't ibang area. Ayan, may mga sari-sariling rota yan, kaya napakaraming mga barge na nakapila dyan dahil para makarating sila sa mga area na gusto nilang mapunta. Ayan, ngayon nandito na tayo sa isa sa mga stasyon na barge na sinasakyan pasahero dito. Tapos habang kanina nandito tayo sa pinakaunahan ng bridge. Yan, dito tayo galing kanina. Tapos tinulay natin tong bridge na to. Tapos yung ilalim naman ay ito yung sinasabi kong mga restaurant din na inuman na magdamag na bukas yan sa gabi, habang dito naman tayo papunta sa underground dahil marami tayong pwedeng mabili dito sa ilalim. Yan, ngayon nandito na tayo sa ilalim ng underground na to. Yan, itong itsura habang maraming mga taong pumupunta rito para mamili ng mga gusto nilang bilhin. May mga sapatos din dito at mga damit na parang sa lugar ng Pilipinas lang din. Yan, napakaraming mga tao. How much? Ha? This how much? Only I buy this came from the Philippines. Philippines. Peso. Isa yan sa mga tindero dito na ito yung isa sa mga gustong puntahan dahil meron akong mga gustong mga design na bilhin dyan. Mamaya magpapalit tayo ng pera nila para mamili tayo ng mga iba't ibang mga design dito para pang alis. Yan, dyan tayo galing kanina, nakaakit na tayo. Andito na tayo ngayon sa taas. Dito naman sa taas na natuloy natin ay andito yung mga iba't ibang mga paninda rin o mga store dito sa lugar na yan. Ayan. Habang andito na yung mosque na susubukan natin kung pwede tayo makapasok dyan at ma-videohan natin yung loob. Ayan. Ayan ang itsura na binidyohan natin kanina nung malayo pa. Ngayon nalapitan na natin. Ayan yung isa sa mga mosque na binibidyohan natin ngayon. Habang dito naman sa gilid ay naghuhugas ng paa yung mga tao dyan dahil yung ano na yan, yung gilid na yan ay may tubig habang tinatanggal nila yung sapatos nila para hugasan nila yung mga paa nila. Na habang may mga nakatambay dyan at aakyatin natin to kung pwedeng ma-videohan dyan sa taas. Yan, ngayon nandito na tayo sa bungad. Nandito na tayo sa harapan ng pintuan, kaya lang sarado, hindi tayo makakapasok. Siguro may mga oras lang dyan na bukas para magsamba dito sa mosque na to. Habang dito sa gilid
ay ganito naman ang proseso na ginagawa nila. Yan sila. Ayan yung gripo na naghuhugas sila dyan habang nag-oorasyon. Yan, merong mga taong nagbabasa dahil meron din silang mga Biblia na binabasa na galing din sa Diyos. Yan. Yan yung isa sa mga kultura nila dito sa lugar ng Turkey. Dahil sa mga iba't ibang mga lugar ay may mga kanya-kanyang mga kultura kung paano nila gawin ang mga pagsamba alang-alang sa Diyos na. Yan, ngayon sa paglalakbay natin ay nakakita tayo ng money exchange. Yan. Yan tayo magpapalit. Ang papapalitan natin ay itong pera ng dollars. Yan, 100. Nakapagpapalit na tayo. Ganitong klase ang pera nila rito. Yan. Turkish money. 50. Tapos may barya pa. Ang pinapalitan natin ay 30. Ngayon, nandito tayo sa isa sa mga paninda ng mga dito. Isa sa mga napili kong damit ay itong klaseng ganitong damit. Yan. Ito susubukan natin kung bagay sa atin. Yan, dito tayo sa fitting room. Suot ko na yung damit na bibilhin ko. Ang halaga nito ay 35 pero 30 na lang na Turkish na pera nila. Ang pera natin kanina ay 50 Turkish. Ngayon ay 20 na lang dahil itong nabili nating damit ay halagang 30. Hala pa tayo. Napagod tayo sa paglalakad. Nakita natin ito yung isa sa mga juice na ginagawa nila rito. Muna tayo. Magpapalamig muna tayo sa pamamagitan nitong prutas na to. Yung prutas na yan ay minsan lang makita sa Pilipinas. Yan ang proseso sa paggawa ng prutas na yan, kaya bibili tayo niyan. Ang halaga niyan ay, how much is that, my friend? 3 lira. How much? 3 lira. Yan. Ang pera nila ay 3 riya daw. Yan. Ito yung perang ibibigay natin. Yan, susubukan naman natin pumunta rin sa sa underground na yon. Medyo madilim doon kaya pupuntahan natin maya-maya. Ayan. Bali, dala na natin itong iniinom na natin ngayon. Yan, ito na yon. Yan, ganitong lasa ay masustansyang, isa to sa mga masustansyang inumin dahil ito ay sariwang prutas. Yan, ito naman yung napasok natin na eskinita na madilim. Yan, pagkalabas mo dun, ay ganito namang klase makikita mo rito. Yan. Sa kabilang area naman to na marami ring mga nagtitinda tulad nito. Nagtitinda siya ng mais. Ayan, tapos dito naman, ito naman ng mga tinitinda nila, mga palamig din. Ayan, habang dito naman, sa gilid, ay napagod na sa kakagala, sa kapasyal. At habang meron silang pakulo rito na pagkain na pwede kang bumili. Yan, lalapitan natin yan, alamin natin kung pwede tayo makabili dyan para dyan muna tayo magpahinga at dyan din tayo kumain. Dahil kanina pa ako guto, hindi ako nakakain sa barko natin. Diretso agad tayo lumabas dahil para mas mahaba ang oras natin para gumana. Yan. Isa sa mga nilalakaw nila rito. How much is that, my friend? Very kitanda. How much? 5 lira. Every. Ayan, habang kumakain sila dyan dahil napagod sila na kung saan sila nagpunta. Ayan, habang dito naman sa gilid ay meron ding palamig na binibenta rito. Yan. Ang date na ngayon ay October 18, 2012. Dito tayo ngayon sa lugar ng Russia naman. Na isa sa mga lugar na pinuntahan natin sa Russia ay dati ay St. Petersburg. Pero ngayon nandito tayo sa lugar ng Sochi dito sa Russia. Ito kung napapansin nyo, dito sa Russia ay merong fountain dito sa Sochi.
Yan, medyo hindi pa tayo nakakalayo. Tapos, ito yung isa sa mga kaibigan natin dito na katrabaho natin sa Albatros. Yan, katrabaho natin to. Hello, my friend. Ayan, kasama natin yan. Hello, how are you? Hello, fine, thanks. It's good? Yeah. How can you say it that you are here now in the country of Russia? Once again. Same. This is your first time to came here in Russia? Yeah. Ah, okay. Yeah. Me too also. Yeah. Only the Sochi, the other country, the St. Petersburg. I've been there. Yan, ito yung isa sa mga lugar na hinahangaan ng mga pumupunta rito. Ayan, ngayon lilibot pa tayo sa ibang lugar. Kung ano pa yung pwede nating mapasyalan dito, pupunta naman tayo dun. Ayan, habang naglalakad tayo, ay ito yung mga nadaanan natin. Ayan, tapos dito naman banda, ito naman na meron naman ditong monumento na ganito naman ang itsura. Yan, nilagyan nila ng monumento dyan para yan yung isa sa mga sumisimbolo nung araw na panahon na nangyari sa kanila. Yan, ngayon nandito tayo ngayon sa gilid ng dagat na to dahil tender tayo kanina, sumakay tayo ng lifeboat. Ngayon papakita ko ngayon kung anong barko meron tayo. Yan, ang barko ngayon natin ngayon taon na to ay itong Albatros. Ayan, bali nakasakay na tayo sa barko ng Saga Rose dati. Tapos ng Liponat, ng Legiaman at pang-apat na barko. Tapos dito naman banda ay ito naman yung isa sa mga pinagmamalaki ng Russia dito sa Sochi. Itong bali mahabang padulasan dito. Yan. Dahil dyan sa gilid na yan ay yan. Yan. Yeah, it's okay. Ngayon, nandito tayo sa lugar ng Ukraine. Kasama natin yung isa sa mga kaibigan natin. Hello, my friend. How are you? Hello. Yan. Indonesian yan. Isa sa mga kaibigan natin dito na isa sa mga gumala. Ngayon, papakita natin ngayon yung lugar ng Ukraine. Yan. Ito ang lugar ng Ukraine dito sa Yalta. Mamaya-maya ay gagala tayo rito. Kaya lang, medyo umuulan. Kaya hindi tayo masyado nakagala. Ngayon, galing na tayo ro, nakapagpalit tayo ng pera. Ang pinalitan natin ng pera ay $20. Ito yung pera natin ngayon. Ito yung pera ng Ukraine. Yan, tropa rin natin yun, Indonesian. Yan, papakita natin yung pera ng Ukraine dito sa Yalta, nakapagpapalit tayo. Ngayon, pupunta tayo mamaya ron dahil sasakay tayo ng cable car. Sa mga lagi di Rusia sekarang. How are you, Mas? Good. Bang, kacamata nih. 20 ambil aja semuanya. Okay, my friend. Oke. Yan, medyo umuulan, malakas ang ulan, umaambon, kaya walang mga gumagala dito. Pero pagka halimbawa magandang panahon, mapapansin nyo na mayroong mga palaruan dito at mga nakakalibang na mga rides. Tulad nitong mga vini-video ko. Ayan, bali puntahan din yan ng mga pasahero. Pagka maganda panahon, dyan sila pumupunta. Habang dito sa gilid, ito ngayon yung barko natin na Albatros. Bibidyohan natin dahil dyan tayo ngayon nakasakay sa barko na yan. Ayan. Tapos, kahit medyo malakas ang ulan, umaambon, ay gumagala pa rin tayo rito para mapuntahan natin yung hinahanap natin na cable car. Alamin natin kung pwede tayo makasakay doon dahil may oras pa tayo, 2 oras para makagala dito sa lugar ng Ukraine, dito sa Yalta. Pupunta tayo ron. Yan, medyo umaambon pa rin, malakas pa rin ang ulan. Okay sana gumala rito at mas maraming pasaherong pumupunta rito kung okay ang panahon. Dito banda, kung nakapansin nyo ay may mga design dito na uupo ka dyan kung halimbawa gusto mo magpa-picture at ganito ang magiging itsura mo. Habang magsusuot ka nito, mag-aarkila ka. Yan yung mga pwede mong arkilahin. Yan, isa sa mga nagbabantay dyan, itong magandang babae na yan. Yan, tapos dito papakita ko rin na eto, kung halimbawa gusto mo magkaroon ng souvenir, ay magsusuot ka no na binidyo ko at uupo ka dyan para
pagkadating sa video o sa picture ay maganda yung dating mo. Yan, tsaka ito rin. Yan. Para mag-itsura ka mayaman. Tapos ito naman yung mga costume na pwede mong suotin. Yan, para kumbaga, pagka halimbawang nasuot mo na yung costume na yon ay mapagkakamalan ka na mayaman o dito ka nakatira sa lugar na to nung mga kapanahunan nila ay mga ganyang mga suot noon na halos mga royal blood ang dating. Lalo lumalakas ang ulan pero itatry pa rin nating makarating dun sa lugar na hinahanap natin habang nandito yung barko nating Albert. Ayan, ngayon natagpuan na natin yung cable car. Bali malakas ang ulan dito kaya kahit malakas ang ulan at nabasa tayo ay mahagilap lang natin itong hinahanap natin. Para makakita tayo sa taas, ito yung hinahanap natin. Bali hindi kasi natin sila maintindihan. Thank you my friend. Yan, isa yan sa mga nagsabi sa atin kung paano pagsakay at diyan tayo tinuro. Ito yung tinuro nila kung saan ang lugar na hinahanap natin. Ngayon dito ay bibili tayo ng ticket na sinabi sa akin na back and forth na daw itong pamasahe. Bali ito daw ang babayad natin na 50 na pera nila. Yan, Ukrainian money na ito yung masasakyan natin. Yan. Dito tayo magbabayad. Dito sa cashier na to. Yan. Hello. How much? 50? That is back and forth ticket. Yan. Bali hindi kasi tayo maintindihan kung ano yung hindi sila marunong kumbaga hindi nila naintindihan yung salitang English kaya bali yun na yun, back and forth, ito yung ticket na binigay sa atin at yun yung binayad ko na 50 na pera nila. Ayan, makakasakay na tayo dyan. Ayan, sasakay na tayo. Ayan. Bali, ang pagsakay dito ay hindi humihinto. Dire-diretso yung kable na yan na hindi humihinto kaya ang gagawin natin ay siya yung hahabulin natin para makasakay tayo dyan sa cable na yan. Ayan. Bali, abangan natin to. Tapos, hahabulin natin yan para makasakay tayo. Ayan. Ayan, nandito naman na ngayon tayo sa taas at may experience na natin ngayon kung paano pag-akyat doon yan. Unti-unti na itong umaakyat. Bali, ang kailangan dito ay hindi ka matakot. Dahil hindi naman siguro ito delikado. Parang Ferris wheel lang. Yan, habang tayo umaakyat, may mga bumababa rin. Yan, medyo gumigewang. At ito na yung nakikita natin. Ayan. May mga papakyat at meron ding pababa. Ayan. Ngayong October 2012 ay marami na tayong mga na-videohan na mga... Hello my friend! Yan sila oh. Marami na tayong na-videohan na iba't ibang lugar. At sa lugar ng ano bang tawag nito? Lugar ng Vietnam at sa mga iba't ibang lugar ay nakapag-video na tayo ng cable car. Pero hindi tayo nakasakay. Ngayon lang tayo naka-experience na mas makasakay sa mga ganitong klaseng mga event. Yan na yung baba at ito na yung bundok. At habang ito yung barko natin. Yan, medyo nakakatakot din kasi parang hindi matibay ang pagkakagawa nitong nitong ganitong klaseng machine. Dahil gumigewang. Pero hindi naman siguro nakakatakot sumakay dito. Ayan. Halos doon ipapakita ko sa inyo na banda ron hanggang doon tayo sa pinakataas na yan. Ayan. Nakarating na rin tayo rito sa lugar ng Ukraine, dito sa Yalta, kaya lang hindi ito yung barko natin. Ang barko pa natin nun ay Sagaros. Ayan, tapos ito naman meron ditong yan, yung building na yan. Ayan. Ngayon experience na natin makasakay dito. Ngayon masarap din. Masarap din ang pakiramdam. Yan. Na nakasakay tayo sa ganitong klaseng uri ng sasakyan na to na dito sa lugar ng Yalta dito sa Ukraine. Ayan, mabagal lang ang andar
Yan, ngayon, hintayin na natin makarating dun sa pinakadulo. Yan, bali konti na lang ang lalakbayin natin para makarating na tayo dun sa pinakatuktok nitong bundok na to. Yan, kung napapansin nyo ay bawat mga cable ay may mga number. Yan, binibilang natin kung hanggang ilang cable na meron sila rito. Nasa 28 na, 29, 30. Tapos, doon naman sa baba, yun na yung narating natin. Yan, napakaraming mga cable na pwede mong masakyan. Na masakyan ng mga tao rito. Yan, ang cable na ngayon ito ay nasa 30. Yan, pang 30 cables na yan. Yan, kung napansin nyo sa pagsakay natin, itong cable na to ay parang walang masyadong security o walang masyadong kasiguraduhan. Dahil walang masyadong nag-aasikaso sa'yo, basta sumakay ka lang, okay na. Kaya kailangan natin ng konting ingat para hindi tayo madisgrasya. Dahil tulad nito, na ikaw mismo magsasarado ng pintuan at ayan o, halos bukas pa, pero kailangan lang ng konting ingat para hindi tayo madisgrasya. Ayan, konting hintay na lang para makatarating na tayo dun sa pinakatuktok. Ayan, ito na yung, kaya nating pagka gumagalaw tayo, pagka gumagalaw ako rito ay umuuga. Kaya huwag tayo masyadong magalaw para, huwag tayo masyadong malikot para hindi masyadong mauga tong cable na to. Ayan, ngayon, kaya tayo sumakay dito ay para ma-experience natin kung anong pakiramdam na nakasakay ng cable habang andito tayo sa pinakatuktok ng barko na to. Ay, nitong ano na to, nitong cable na to, halos nandito na tayo sa tuktok ng bundok. Yan yung mga matataas na building na naakyat nitong cable na to. Ayan, ganyan nakataas itong naakyat natin. Habang dito naman sa kabila ay yun na yung narating natin. Ito, bibidyohan natin ha. Ayan na yung mga narating natin na ganyang kalayo. Tapos, ayun, napakataas na. Doon tayo galing kanina hanggang dito. Ayan, tapos ang cable na ngayon ay pang 37 cable na. Ayan, 37, 38, 39, 40. Siguro mga 14 cable ang andyan dyan na nakadikit dito sa wire na to. Ayan, 39, 40. Kasi itong nasa harapan natin ay bumalik tayo sa pinakauno. Ayan, cable 1. Ngayon, nasa cable 2 tayo. Ayan, nandito na tayo. Ang sasakyan na to pala ay hanggang 50 pieces na cable. Ayan, nandito na ulit tayo sa... Nandito na tayo ngayon at alamin natin kung bababa na tayo. Ayan. Halos dito lang tayo dumaan. Ang pagbaba niyan ay ikaw lang mismo bababa para makababa ka rito. Dahil pagka hindi ka bumaba, ay dediretso ka na naman ulit dun sa pinakailalim. Yan, bali walang security rito kaya kailangan matalino ka rito bago ka pumunta dahil pagka hindi mo naiisip na pwede ka madisgrasya tulad nito, hindi mo pwedeng magtalang-talang dahil o magsawalang bahala dahil masagasa ang kanyang yan ngayon, nandito tayo sa pinakataas nitong bundok na to at ito yung na-videohan natin habang nakasakay tayo ng cable. Yan, tapos sa gilid na yan ay mga frame. Habang dito sa taas ay ito pala yung restaurant na pagka umakit ka pala rito sa taas ay dito ka pupunta para dito ka kumain. Yan ang makikita mo rito sa pinakataas na napuntahan natin. Hello! Bye-bye! Ayan, tulad nyan ay ganun ang pagsakay. Ngayon sasakay ulit tayo rito. Sila nakababa na at tayo naman ang sasakay. Ang sasakyan natin ay pang 9 na cable. Ayan, bali tatakbo ka lang para sumakay ka ulit. Ayan, pumasok tayo rito dahil may mga butterfly. Ayan, nakapansin natin na may mga butterfly dito. Tapos, dito naman ay ito yung pag-umpisa kung paano maging butterfly. Ayan. Ang nagbabantay rito ay isa sa mga may-ari nitong butterfly na yan. Mga ganito mga itsura. Ayan. Ayan, bali hinawakan niya. Good, my friend. Nice. Ayan, mga ganyang klaseng mga butterfly.
Nandito tayo sa pinakataas. Ayan, bali hinawakan ko na. Ganyan ang itsura, napakaganda ng butterfly dito. Ayan. Thank you. The best. Ayan, ngayon, hintayin ulit natin yung cable. Ayan, ang sasakyan natin cable ay number 18. Ayan, malulobot na to. Mali pala yung pagkasakay natin dahil exit pala yung kaninang nasakyan natin, kaya lalabas, tayo ulit, sa iba tayo dumaan. Yan, ngayon, papauwi na tayo. Pabalik na tayo ngayon dun sa pinakababa. Medyo malakas ang ulan. Yan, bali, babalik na tayo sa barko dahil nakaka-experience na tayo ng ganitong klaseng event. Dito ako nakasakay, first time ako nakasakay sa ganitong klaseng cable car dito sa lugar ng Yalta, dito sa Ukraine. Pero marami na ako napuntahan na cable car sa ibang lugar na Singapore at saka sa Vietnam na na-videohan na rin natin. Pero dito tayo nakasakay. The best. Ayan, habang ito na yung barko natin. Pabalik na tayo dyan ngayon, pababa na tayo rito. Ayan. Bali mga 15 minutes din na bumabiyahe itong cable car pataas o kaya pababa bago ka makarating sa pinakadulo, bago matapos tong pag-rides mo. Yan dito. Bali, pag humihinto rin pala tong cable na to, tulad nung kaninang binidyohan ko, ay sumakay yung dalawang bata. Pagka halimbawang bata ay pinapahinto nila tong cable car. Pero pagka halimbawang matatanda na, kaya na nilang yung sarili nila ay hindi na nila pinapahinto. Bahala ka na sumakay sa cable car na to. Ayan. Ayan. Ang date na yun ay, anong date na kayo pare? October 21? Ayan, 21. Nandito kami sa Tender. Dito ngayon kami sa lugar ng Bulgaria, dito sa Nasiban. Isa sa mga kasama natin kaibigan dito, si Ronald. Ronald, kamusta pare? Ayan, okay lang ba? Medyo maalon dito, kaya pahirapan lumabas. Ngayon, ang papasyalan naman natin ay itong lugar ng Nasiban, dito sa Bulgaria. Dito sa unang nilabasan natin ay ito yung isa sa mga historical place dito sa Bulgaria. At ito yung isa sa mga pasahero natin. Grupo ng mga pasahero natin na isa dyan sa mga nagtutour. Dahil siya nakakaalam kung anong klaseng historical place meron dito sa Bulgaria. Nandito tayo sa isa sa mga souvenir shop. Ito yung mga fridge magnet sa lugar ng Bulgaria. Ito na yung mga souvenir shop na pinuntahan natin. Ito yung isa sa mga kaibigan natin na gusto niyang souvenir sa pag-uwi niya sa Pilipinas. Yan, dyan tayo galing. Tapos, itong na-videohan natin ay ito yung historical. At ito yung mga kwento na sinasabi nila. Yan. Kaya lang, hindi maintindihan dahil salitaan nila yan. Walang English translation. Yan yun, nandito na tayo sa lifeboat. Medyo malakas ang alon. At sa mga kasama natin dito ay nalaman na Indiano. Hello, my friend. How are you? Very good? Yeah, very nice. Tapos si Ronald. Yan. Bali, nakalabas kami rito. Bumili kami ng fridge magnet. Yan. Ito yung isa sa mga nabili ko. Bulgaria na fridge magnet. Yan, napakalakas na alon dito. Babalik na kami. Habang ito na yung barko namin. Yan. Babalik na kami dyan. Pupunta na namin itong barko. Ang date na ngayon ay October 27. Andito tayo ngayon sa lugar ng Bari dito sa Italy. Dapat bukas pa tayo makakarating dito, kaya lang bali nagkaroon kasi ng konting diferensya kaya maaga tayo nakarating at overnight tayo ngayon dito. Habang ito na yung barko natin, Albatros. Ayan, papasyal tayo dito sa lugar ng Italy. Ito yung barko natin ngayon 2012. Andito na tayo ngayon sa town. Dito sa lugar ng Bari, dito sa Italy. Tapos habang dito naman, ito yung isa sa mga historical place dito sa Bari, itong castle na yan. Alamin natin kung pwede tayong
pasok dun sa loob kahit gabi na. Dahil kinabukasan, port morning ako, hindi na ako makakalabas. Kaya baka ito na yung pagkakataon ko para makapasyal tayo rito kahit gabi na. Dahil wala na tayong pasok, overnight tayo rito, kaya pwede tayong umuwi kahit ano oras. Ayan. Tapos dito sa karatula na yan, ang nakalagay dito ay ayan, welcome in Bari. Tapos ito yung information na kung halimbawa kung mga gusto mong lugar na mapuntahan dito sa Ayan, nandito tayo ngayon sa karamihan ng mga tao. Kadalasan dito mga bata pa dahil itong lugar na to ay plaza at mga estudyante. Yan sila. Tapos sa napuntahan natin kanina na castle ay hindi tayo nakapasok doon sa loob dahil sarado na. Kaya dito na lang tayo pumunta dahil ito isa sa mga nadaanan natin ay history na rin. Ayan, papakita natin itong kwento. Ayan, bali naka-discovered sila diyan na isang daanan nung panahon na napakatagal na panahon na. Ayan yung road na maliliit na bato at ito naman yung isa sa malalaking bato na ginawa nila diyan na para hindi makadaan yung mga pasahero at mapansin ng mga turista na itong kapanahonan na yan ay matagal na panahon na ay noong noong 17th century na ang nakakalipas noong ginawa yan. Kaya lang sinarado na ulit dahil bali dinimolish na. Yan, bali ito nababasa ko na itong lugar na to ay ito yung the road goes through the ancient ang tawag dito ay ancient urban port noong panahon na yan. Panahon na ginawa yan ay noong 17th century pa. Yan, kaya history na yan dito sa lugar ng Bari, dito sa Italy. Yan, dito naman sa lugar na to ay maraming mga nagtutur. Isa yan sa mga nagpapaliwanag dyan na kung anong history meron dito sa loob. Kaya alamin natin kung makakapasok tayo rito at makakasali tayo sa mga ginagawa nila. Luogo dove probabilmente doveva essere il porto sia nella fase romana, cioè quando Bari era municipio romano, successivamente nel Medioevo, successivamente ancora nel Rinascimento. Il fortino fu costruito in una prima fase da Roberto Pagkatapos ng paliwanag ay alamin natin kung makakapasok tayo. successivamente fu distrutto da Venezia in via rivolge Orseolo con una serie di militari che riescono a liberare Bari dalla predominio saraceno. Tra l'altro la storia dell'aiuto del Rivolge Orseolo ai veneziani è perfettamente rappresentata Ayan, bali umalis na sila. Dito sila tumigil. Dito sa gate na to. Bali hindi na tayo nakapasok dahil nakapasok na pala sila dyan sa loob. Bago sila nagpaliwanag. Yan. Alamin naman natin kung saan naman tayo makakaliwanag. Ayan, nandito po oras na ngayon ay mag-alas 12 na ng gabi. Dito kami ngayon nakatambay sa isa sa mga restaurant dito sa Kalye. Ayan. Kahit alas 12 na ng gabi ay napakarami pa rin tao. Habang kasama natin tropa natin, kaibigan natin yun sa katrabaho natin yun sa barko. Tapos kasama namin, yan, bali 4 kami rito sa restaurant habang nag-wifi. Pagkatapos namin dito ay magagilap kami na kapag nililibang kami pagkatapos sa disco. Didisco kami pagkatapos dito. Kaya katrabaho kaya dito sa housekeeping din yan. Housekeeping department, yan, kabinista. Ayos pare. Pagkatapos na kami mag-wifi ay mag-agilap kami ng pizza. Kakain kami. Hanggang ngayon, marami pang tao dito sa lugar na to. Pag-aalaw na ng Trigaro. Hindi namin alam kung ano sa yan, magaling yan. Magpatawa. Biro yan. Ayan. Ngayon nakapila tayo rito dahil dito tayo kakain. Dahil nagutom tayo ron. Dito tayo kakain. Bibili tayo ng pizza. Ito yung sa mga kaibigan natin na nakapila dyan para bumili ng pizza. Ngayon nakapila kami ng pizza rito habang nakatambay. Marami pa rin tao ay kumakain kami ng pizza.
You love pizza. Sarap. Yan. Tropa yan. Magaling magpatawan. Isa sa mga magagaling magpatawa sa atin. Diba pare? Ano nasa?